Dalawang araw bagong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, pinangunahan ng ilang opposition leader ang maagang paggunita nito. Sumentro rin ang pagtitipon sa pagtuligsa sa charter change. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. When we feel hopeless, Sa pagdaraos ng misa sa makasaysayang Shrine of Mary, Queen of Peace, o mas kilala bilang EDSA Shrine, sinimulan ng ilang grupo ang 3 araw na paggunita sa ika-38 anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution kanina. Hindi dineklarang national holiday at sumakto pa sa linggo ang mismong okasyon. Pero pinaagang event para isabay na rin sa National Day of Prayer and Action kontra sa isinusulong na charter change. When you claim, you celebrate, and you claim the victory of EDSA, necessarily kasama doon yung Constitution at yung pananagutan at yung commitment na depensahan ito, lalo na doon sa mapalinlang at self-serving types of amendment. Kasama sa dumalo sa misa si Sister Cho Borromeo, isa sa mga madre na matapang na humalang at nagdasal noon sa harap ng mga tangke ng militar sa EDSA. 38 taon man ang lumipas, pero hindi pa rin daw siya napapagod makibaka. Yung mga advocating for charter change, I really wonder what their ulterior motive is. I don't want to judge, but anybody who really loves the Philippines at heart will not move for charter change. Present sa okasyon ng ilang miyembro ng oposisyon, gaya ni na Senador Risa Hontiveros, dating Senador Laila de Lima, Bam Aquino, Liberal Party President Congressman Ed Salagman, at human rights lawyer Chel Diokno. Para kay Hontiveros, importanteng gunitain pa rin ang nangyari noong EDSA Revolution dahil konektado ito sa kasalukuyang konstitusyon na gustong baguhin ng Chacha. Ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Kung si Atty. Chel Diokno naman ang tatanungin, hindi rin siya naniniwala ng economic amendments lang ang gagawin ng mga mambabatas. Mahirap i-control yan. Once na magbukas ang Constituent Assembly, halimbawa, ay bukas din yung pinto para palitan yung iba't ibang provision ng ating saligang batas. Ngayong nagsama-sama ulit ang mga personalidad ng Liberal Party, hindi rin naiwasang tanungin sila tungkol sa 2025 midterm elections. Sa ngayon, sina dating Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Atty. Diokno pa lang ang kumpirmadong tatakbo para sa Liberal Party. Ang pangarap ko nung una ay full slate ng 12 para sa oposisyon. Tinitingnan pa po namin kung kaya po namin buuin yon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.